Magandang umaga sa ating lahat. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? At maging sa mga sumusubaybay, welcome po sa gawain. Masarap bang bawi? Amen! So alam po niyo yung awitin natin, yung napakabuti ng ating Panginoon, and then yung hindi siya nagbabago. Napakahalaga yun sa bawat isa sa atin. At itong huling araw na ito, dapat sana ay kumari lahat ng kapatiran ay nakakapakinig o di kayo nakapagsamba. Subalit, ito yung isang bagay na dapat inaayos ng buhay ng isang Kristiyano na dapat nabibigay natin yung huling araw, huling linggo katulad dito is napakahalaga na dapat nagbibigay tayo ng pansimba sa kanya. Parang sa school, na kung yung kanyang pahinsa o di kaya yung isang bagay na di mo nagawa, doon lang sa isang bagay na punuan, parang yung pag-aaral mo ay nabaliwala ka. Okay? So maging sa pag-aaral ng nakagraduate na kapagtapos at hindi sila mag-take ng exam o board exam, ano ang halaga ng pinag-aralan? Di ba? So, kinakailangan gawin yun sapagkat dapat yun gawin. Tama ho? O, yung tao na kinakailangan sa bawat yan sa atin. Ano man yung katayuan ng buhay o may nabago na sa atin, ayusin natin. Hindi yan binigay sa iyo ng Panginoon para pag yung galing mo. Okay, kung binigyan ka ng pagkakataon na ang Panginoon taong ito'y binigyan ka ng isang biyak, sapagkat ang Panginoon galing sa nila, tuturo siya ng paraan kung paano natin isi-share yung words of God. Tama po? Habang ikaw ay nagpapahayag, ang Diyos ay narinig. Ang dami ngayong mga taong kinakatok ang Panginoon. Pero marami mga Kristiyano ngayon, hindi kumakatok. Diba? So, kinakailangan ipahayag yung salita ng Diyos doon sa lalo na sa mga hindi nag-kilala. Okay? Very simple lang mga kapatid. Next Sunday, kung pangyayarihin na ng Panginoon hindi. Simple lang. Brain 1. Soul. Dahil mo, brother ito, magdala ng isang kaibigan sa linggo. Stermel, isang linggo. Sino pa yung pinig magdala? Stermel, isang linggong kaibigan. Ito yung numero natin dito, dumi po yan. Ganun kasimple. Kung mayroon ka lang naman kaibigan, kung gusto mo, ikaw ay gusto mo magpapahayag, pag sa inaruin at sasamahan ka niya para bigyan mo ng salita na Diyos yung kasama mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, o ano man yung relasyon mo doon, sing na lang. One song. Only one song every Sunday. Yung goal natin, gano'n lang kasimple. Eh, simple yung one song sa whole year. How many Sundays? O, di hindi magkakasya pa dito? Hindi. Gano'n kasimple. Ganun yung talino na binibigay ng Panginoon. Hindi mo naman kailangan po magkuha ng 4. Hindi mo, simple lang. One-on-one lang. Diba? And then, next Sunday, sabi, dala ka rin ng isa. O, isipin nyo yung mangyayari. Ang bilis, diba? Kasi kasama natin ang Panginoon. God is with us. Diba? Ang sabi dito sa aklat po ng Revelation chapter 3 verse 20, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. Sabi niya. Na makakasama ko siya sa hapagkainan. Sabi niya, narito ako'y nakatayo sa pintuan na kumakatok. Pero ang problema ngayon, ng mga manampalataya kailangan ipangaral. Kakatok. Diba? Then sabi niya, kung ang sino man ay makarinig ng aking tinig at magbukas ng pito, ako ay papasok sa kanya at kakain na kasama niya at siya ay kasama ko. So, ibig sabihin mga kapatid, lahat na sa pagkakataon na ito ang aking binabanggit dito, na sinasabi ko dyan, na kung ipapahayag natin ang salita ng Panginoon, ang Panginoon ay kumakatok sa bawat puso ng tao. Sa bawat pagbabahagi natin ang salita ng Diyos, ang Diyos yung kumikilos. Physically, tayo yung gumagawa, but the Lord yung binhin siya yung nagpapakulit. Diba? So, ang habilin lamang ng ating Panginoon dito sa mga lagad ay ipangaral
ang salita ng Diyos. Sabi niya na God is with us when we spread the word of God. So, everyone ay kinakailangan tayo ay magbigay o magpahayag ng salita ng Panginoon. Okay? So, second, pangalawa mga kapatid, apat lang. God is with us when we teach the truth. Okay? Isang magandang bagay po dito yung nagsasabi tayo ng totoo. Ikaw mga kapatid, kung ako man ay may kakausapin sa inyo, sino man sa inyo, sa pagpasok sa taong ito, huwag na huwag kayong magsisinungaling. Kung ako ay may kakausapin sa inyong mga kabataan, after nito, huwag kayong magsisinungaling kung ano yung aking itatanong sa inyo. Tama po ba? Sapagkat, bahagi sa buhay natin, ang sinasabi, God is with us. Tama po ba? Ang lahat na nagsasabing kasama ang Panginoon, hindi siya sinungaling. Nagsasabi siya ng totoo. Tama po? Kasi itong hinabilin biro dito ng Panginoon ay yung mga alaga. Okay? So, next year ay magkakaroon tayo ng mayroong mga magbabago. Kaya, personal ko kayong magkakausapin. At huwag kayong magsisinungaling kung ako ay lalapit sa inyo. Sa oras na ako ay lumapit po sa inyo at kinakausap ko kayo, at kayo ay nagsinungaling sa akin, hindi ako ang pinagsinungalingan ninyo. Sino? Tama? Lahat ng Kristiyano ay dapat nagsasabi ng totoo. Amen ho? Hindi dapat kailanman na tayo ay namumuha sa kasinungalingan. Tapos sasabihin mo, kasama mo ang Panginoon. Tapos hindi ka naman nagsabi ng totoo. And then ipinagmamalaki mo, nakasama mo at mahal mo ang Panginoon, tapos hindi ka naman nagsabi ng totoo. Di ba? Hindi maganda yun. Tama po? Kaya sabi dito mga kapatid sa aking babasahin, sabi 45:18. Sabi niya, the Lord is near to all who call upon Him, to all who call upon Him in truth. Diba? Sabi niya, the Lord is near to all who call upon Him, sabi po siya. So, ang Panginoon ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan, sa tunay, integrity. Diba? So, may integrity sa katotohanan. Ang salita na pinahayag doon ng Panginoon na bago po siya umakyat sa langit, ang sinabi po diyan, God is with us when we teach the truth. What is truth? Ang totoo ay ang salita ng Panginoon. Sabi natin kanina, ay dapat ipahayag yung salita ng Panginoon. Pagkatapos pagpapahayag ng salita ng Panginoon, malalaman nila ang katotohanan. Kapag hindi po napahayag yung salita ng Diyos, paano mamuhay yung tao sa katotohanan? Kung hindi makarating yung salita ng Diyos doon sa mga tao, paano sila makapamumuhay sa katotohanan? Puro lang sa kasinungalingan. Alam niyo mga kapatid, masakit ang totoo. Pero kung ito yung makabubuti, kailangan sabihin talaga yung totoo para mamulat ang tao. Tama po? Lahat dito ay lagi ko kayo sinasabihan. Mas maigi na magsabi ng totoo kaysa magsinungaling. Alam ko po, ang kausap ko kung nagsisinungaling o nagsabi ng totoo. Tama po? Madali lang naman pong alamin kung nagsasabi siya ng sinungaling, kung nagsasabi siya ng totoo. Kaya dito mga kapatid sa binanggit dito, sa talata, God is with us when we teach the truth. Mga kapatid, sasamahan ka ng Panginoon kapag nagsasabi ka ng totoo. Isipin niyo magsisinungaling ka, hindi sabihin mo kasama mo ang Diyos. Pagbabasa ng Biblia, even in our church, kasama namin ang Panginoon, mahal namin ang Panginoon. And then, gano'n yung ginagawa mo.
Nagsisinungaling ka. Di ba? Kasi ang salita ng Diyos, pag pinangaral mo siya, malalaman ng tao yung katotohanan. Pero kung hindi po natin ipanangaral, paano malalaman ngayon ng tao yung totoo? Di ba? Kaya yung buhay natin ngayon, mga kapatid, harapin natin yung taon ng 2026 sa katotohanan. Nangangaral, nakikinig sa salita ng Panginoon. Kapag hindi tayo nakikinig, kaya ulitin ko, kapag ang isang tao ay walang pumuntin sa heart, ang hirap turuan. Ang hirap turuan. Ito, kapatid. Sa bahay natin, mayroon tayong mga rules. Tama? In your school, may rules. In your company, may rules. In our church, may rules. So, iba-iba po yan rules. Ang isang bahay, pag walang rules, pangit at magulo. Kasi walang sinusunod. Tama? Ibig sabihin, sa loob pa lang ng bahay, mayroon ng rules. Bago siya umalis, may rules na dapat. Tingnan yung mga tao walang rules sa buhay. Ang gulo. Di nakakaintindi. Sapagkat hindi namuhay sa rules. Di ba? Sa loob ng bahay. Kapag hindi nyo pinaera yung inyong rules puro, hindi magiging maganda ang tambo ng inyong pamilya. Tama ba? Ibig sabihin, sa loob pa lang ng bahay, kapag ang anak mo malabagi, lalabas siya, malabagi din. Tama ba yung Tagalog? Malabagi? Kung sila ay sumusuway doon pa lang sa rules nyo, di malayo dahil hindi nyo po nakukontrol, maging doon sa labas, saan man mayroon doon, kung saan siya pumunta, di rin po siya. Hindi, ganun din po yung kanya gagawin. Kasi hindi nyo kaya siya, hindi nyo patupad sa kanya. Di ba? Dito mga kapatid, ang gusto natin, na tayong lahat, mamuhay tayo sa mga Diyos. Tama po? Doon sa batas ng Panginoon, yun yung totoo. Yun yung layunin ng Panginoon, lahat tayo mamuhay sa totoo. Amen? Okay. So, pangatlo, mga kapatid, God is with us when we follow His will. Kasama natin ang Diyos kapag sinusunod natin ang Kanyang kalooban. Napakalaki yung contradiction nito sa kalooban ng tao, kalooban ng Diyos. Minsan kadalasan, alin po yung nananakit? Brother Michael, kalooban ng Diyos o kalooban ng tao? Hindi natin kaya, di ba? Laging ginagawa natin yung kalooban natin, yung gusto natin. Isa na kasi mayroon kaming ganito. Paliwan mo na yun, ito na lang muna yung gagawin. Hindi nagagawa yung pinagagawa ng Panginoon. Di ba? Laging lumalabag. May binibigay, laging labag, labag. Laging lang ganon. Huwag niyong ipagmamalaki yung pagiging gawa na nakagawa kayo ng masama. Ako rin gano'n. Alam niyo yung masama yan, huwag niyo nang ipagtanggol. Tama po? Huwag niyo nang ipagyaman. Kung may nagawa man gano'n, ay ako si gano'n, ginaganito ko lang yan. Huwag niyo ipagyayabang kasi Kristiyano kayo. Si Pastor ay hindi yan makaano sa ganito. Huwag niyo ipagmayabang yan. Mali yan. Masama yan. Ano? Masama yan. Hindi yan tama. Pag alam niyo masama, huwag niyo ipagmayabang. Pag alam niyo tama, ipagmayabang niyo. Diba? Sabi niyo pag tama. Diba? Ay, hindi niya ako kaya pasunodin ng ganito. O sige, hindi mo kaya pasunodin, hindi mo kaya pasunodin, di wala tayong magagawa, ayaw mo sumunod. Diba? Obey always the commandment of Jesus. Obey always the commandment of God. Amen po? Mga tao na nagsabi na God is with us, pero hindi kayang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Diba? Sabi dito, sa talata, sa pangatlo natin, Matthew chapter 7, 21-23. So, basahin po natin. Basahin natin. Ano? Okay, sabi dyan, kulang lang Sister Maxine, hanggang 21 lang ata yan. Sa Matthew 7:21. Ayan. Not everyone who says to me, Lord,
Lord will enter the kingdom of heaven. Ang daming tumatawag ngayon eh. Mas maano ka pa, malilito ka pa nga eh. Akala mo talagang maka-Diyos talaga. Diba? And then sabi niya, not yet everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Tama? Kung sino lamang. Alam mo kung bakit ito nababanggit na God's will? Even Jesus, the Son of God, alam niya, ang sabi niya, take this cup of suffering from me. But, Lord, your will be done. Kung maaari lang sana, Ama, tanggalin niyo yung sorrow ng aking paghihirap. Pero ano yung second na sinabi ni Jesus? Subalit, mangyari ang iyong kalooban. Even Jesus. Di ba? Kung ito man ay pinapahayag sa atin ngayon, ginawa na ito ng Panginoon Hesus. Kaya tayo ay dapat marunong tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Tama po? O, simple lang. Haliwa sa mga kabataan ngayon nito, Brother Ryan. Na. Kung kayo ay naghahanap ng mapapangasawa, anong pangalan ito? Danila. O, Danila. Ano ang dapat ginagawa ng isang bata kapag tamang edad na? Ilang taon na ba? Pasensya ka na, dahil ito kasarapan eh. Huwag ka muna magpaligaw. Ano? Huwag muna. Tapusin yung pag-aaral. Okay. Sa tamang may edad, si Brother Ryan, sino pa yung mga kabataan na natin gusto ng mag-asawa? Ano ang unang step na dapat na ginagawa? Para masunod natin yung kalooban ng Panginoon. Kinakailangan mo, mga kapatid, manalangin ka sa Kanya. Ang binanggit ko sa inyo kanina, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, na kanino? Nangay? Jesus. Kailangan mo na manalangin para huwag ka magkasala. Tama po? Kasi kung yun yung kalooban ng Panginoon para sa iyo, ibibigay niyo sa iyo at hindi ka gagawa ng pagkakasala sa isang babae o lalaki. Bakit ko po yung nasabi? Ano ba yung sinasabi natin? Importance of God is with us. Tingnan niyo lahat ng mga kabag, hindi lahat ha, pero karamihan. Kabataan ngayon pag may relationship, ano kadalasan nangyayari sa kanila? Wala na po kayong relationship na makikita ka na kung hindi ginagawa yung babae o lalaki. Tama ba sa Biblia? Oo, yan. Minsan yung iba. Dahil hindi pinapanalangin mo na ano nangyayari. Nagkakaroon ng kasalanan. Nakakagawa ng masama. Ako, hindi ko pa kayang sabihin sa aking mga anak na ay kayo magpaligaw na. Hindi yung aking layunin. Ang layunin ko, magtapos kayo ng pag-aaral. Hindi ko kayang gawin pa yun sapagkat bata pa sila. Kung may trabaho kayo, sige, mamuhay kayo kasi pag dumating ang araw, yung bata at magkaroon ng problema, sino po ang sasagot? Sa dami ng mga magulang ngayon, sa totoo lang, mga kapatid, makikita niyo sa paligid, sino lagi yung mayroong problema? Hindi yung bata. Ang may problema ngayon, magulang. Ang hindi lang doon. Minsan, nagkakahiwalay sapagkat bata pa. Minsan, pinapahiral kasi yung ating mga kagustuhan. Kung ayaw hangat ng ating katawan yung gusto lagi mangyari, hindi natin kinukonsulta sa Panginoon. Diba? Napakahalaga yung pagkonsulta sa ating Panginoon para ibigay yung nararapat. Pero minsan, pinapangunahan natin, ayaw natin na ang issue magbigay. Kasi ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, ayaw mo. Hindi gwapo. O, di ba? Ang hinahanap mo, iba eh. O, Brother Michael, di ba? O. Kaya tayo, mga kapatid at kaibigan, lagi natin hanapin yung kalooban ng Panginoon. And then, ano po yung natapos ko na bang basahin? Verse 23. 23. Then I will, ano yan? Ano na yan? Tama. Then I will announce
To them, I never knew you. Depart from me, you lawbreakers. Kayong mapagawa ng masama? Yung mga hindi sumusunod, lawbreakers. Di sasabihin mo ngayon, God is with us. Hindi. Di ba? So sabi dito sa ating pangatlo, ito yung ating pangatlo mga kapatid, sabi niya na not everyone calls me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Okay? God is with us when we follow His way. Obey. Di ba? Sumunod tayo. Sumunod po tayo doon sa kalooban ng Panginoon. Kapag pinapailan po natin yung kalooban natin, lagi tayo napupunta doon sa napapasama yung ating sitwasyon. Okay? So, ito yung habilin ng ating Panginoon. Ano po? So, yung una, ipag-aral yung salita ng Diyos. And then, kinakailangan para masabi natin na ang Diyos ay kasama natin ipag-aral. And then, yung pangalawa ay pagkasama natin ang Panginoon ay andoon tayo sa katotohanan. Nagsasalita tayo. Ano yung katotohanan? Yung salita ng Panginoon. And then, the third is kinakailangan ay sundin natin yung kalooban ng Panginoon. Okay? Ang panghuli, God is with us when we put His commandments into practice. Alam niyo mga kapatid, ang kagandahan ng nagsabi siya, ginawa yan ng mga alagad. Paano mo naman nasabi? Kung hindi yan ginawa, hindi tayo ngayon nakikinig at hindi ako nagpapaya. Ganun na simple. Ganun ka-epektibo yung words ng Panginoon. Yeah? So mula noon, nung nagsabi siya, pinahayag ng mga apostol, baging kina Pablo, hanggang sa kasalukuyang panahon ito, ibig sabihin, ang salita ng Panginoon ay nagpatuloy po siya. Hanggang dumating sa atin ngayon, nakikinig kayo, nagsasalita ko. At minsan, ako na may makikinig sa inyo, kayo na may magsasalita. Tungkol sa salita ng Panginoon. Sabi niya, God is with us when we put His commandments into practice. Napakahalaga na ginagawa po natin yung salita ng Diyos. Pag hindi po natin ginagawa, sayang. Di ba? Sabi dito, kanina, narinig ko yung dalawa, si Maxine at saka si Naomi. Hindi lang ko umimik. Hindi na ako kukuha sa inyo kung sino, basta sila na lang. Pero alam kong, mayroon din kayo, kaya sila talaga ikunin ko na muna. Ano? Kanina, sabi ni Naomi, ay, makakapag-ano na ako, about giving yan. Sabi niya. Kasi sila, nasasanay na sila, noon pa ba, nasanay na talaga sila magbigay. Sa baon nila, so, na-start na, umpisahan na nila na sila magbigay. Sabi ni namin kanina, ay naku, makakabawi ako sa Panginoon. Alam niyo kapatid, para sa akin masaya na nagagala tayo pag nagbibigay. Kasi sabi ko po dito, God is with us when we put His commandments into practice. About giving lang ito makikita. Sabi ni Naomi, sabi niya, so, nakabili ka nga ng books, sa pang-times, wala ka. Sabi niya, pili lang ko namin. Pero alam ko yung dalawa, parehas po sila na bibigay. At sila ay nagpapaalalahan na naman. Okay? So, yung words na yon, doon ko natakto na ang gandang words na binanggit na sabi doon na, ikaw nga, bumabili ka ng books, tapos pang-times, wala. Ayun mga kapatid, minsan, sa buhay natin, may mga bagay tayo na nauna natin, pero never tayo naglagay yung para sa kanya. Kaya napakahalaga yung God is with us when put His commandment into practice. Kung ano yung nakikita kasi sa magulang, yun din yung gagawin ng mga anak. Isipin nyo, nagpapabili na kayo ng cellphone, pero sa oras ng panahon ng pagbibigayan, wala ko yung nabigay. Hindi ba? Oh. Nakabili na kayo ng isang sakang bigas, pero sa Panginoon, wala kayo nila. Ito ay aral natin lahat. Aral ito sa atin lahat. Lahat tayo. Sa isang bagay lang ito ang tinutukoy. Pero sa iba pang mga parte ng buhay natin, na kinakailangan na sabihin, put His commandment into practice. Yung mga words na binibigay sa atin, napakaraming words kong binigay ng Panginoon. Dapat atin yung gawin, isagawa. Hindi lang sa salita, hindi lang dapat lumabas talaga siya sa ating buhay. Tama po? Yung hindi natin nagawa ngayon, gawin natin, ayusin natin. Kung hindi mo siya napapractice, sundulan natin ngayon. Ito mga kapatid, mas maigi na lagi tayo nagsisimula
kaysa patuloy tayo nagkakasala. Di ba? Mas maganda yun. Mas gugustuhin ko ba? Di ba? Paulit-ulit ako. Ang importante lang, wala akong magpatuloy sa pagkakasala. Di ba? Kaya sabi ninyo mga kapatid, sa binabanggit natin, God is with us when we put His commandment into practice. Basahin natin. Balikan ko po yung binasa natin kanina. Always obey His commandments. Sabi dyan sa talata, sa John 14:16 to 17, ito po yung napapaloob. Sabi niya, if you love me, keep my commandments. Kailangan is put into practice. Kung mahal mo ang Panginoon, sige, patunayan mo kung mahal mo ang Panginoon. And then, sabi niya, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. And the second thing, the Spirit of truth whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you. Sa Tagalog, napakaganda yan ang kapatid, kung may Biblia kayo. Tama? Ang ganda po niya sa Tagalog. Sabi niya, kung ako inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Put into practice. His commandments. Diba? Kinakailangan, ginagawa po natin yun. And then sabi niya, sa Ama at kayo ibibigyan niya ng isa pang katulong upang siya ay manahan sa inyo magpakailanman. Ang Espiritu ng katotohanan na hindi natatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi siya nakikilala o ang nakikita o nakikilala man niya, ngunit nakikilala niya siya sapagkat siya ay nananahan sa inyo at sa inyo. Pag sinabi natin God is with us, nananahan siya. Kaya, every time na mayroong kang gagawin, lalo na pag mayroong kang gagawin, hindi tatama sa Panginoon, magkakaroon ka ngayon ng konsensya. Yung buhay. Dahil ang Espiritu ay doon. Pero yung sanlibutan niya, hindi nila yung kinikilala. Kasi ulitin ko sa inyo, maging sa panahon ng Panginoon, lahat ng turo niya, mayroong nasasaktan at mayroon naman natutuwa. Laging ganon yung salita ng Panginoon. Okay? So ito, panahon natin ngayon, katulad nito ngayon pinanggit ko sa inyo, ano man sitwasyon po natin ngayon to 2025, so tingnan natin, ano ba yung mga bagay na di ko ginagawa? Ano yung mga bagay na di ako sumusunod, di ako nakikinig? Okay? Ito yung panahon na dapat natin pag-nilay-nilayan. Baka meron na talaga akong nagawa hindi maganda sa kabila ng pagpapakita sa akin ng Diyos ng kabutihan, pero iba yung aking tingin sa kabutihan na pinakikita niya. Diba? Ang kabutihan na yan, kapatid, at yung kanya di pagbabago, yung hindi nababago yung ating Diyos, yung kanyang katapatan, ipinababatid yan sa iyo, hindi para gumawa ng masama. Pinararamdam sa iyo yan, kapatid, masama na yung ginagawa mo, kaya pinakikita ka ng mabuti. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Ito yung chance natin, lagi tayo nabibigyan ng pagkakataon. Pero may mga panahon na hindi natin na lagi. Kasi ang mangyayari, problema po natin yung Biblia. Hindi rin natin pwedeng mag-concentrate sa lahat ng ating ginagawa. Kaibigan ko kayong lahat. Kayo kabataan at mga magulang. Pero sabi tungkol sa Biblia, mga kapatid, ang ating gawin ay sumunod po dito. Wala tayong magagawa. Okay po yun sa inyo? Magkaroon lang tayo ng bukas na puso maintindihan yung pagdating ng araw yung sinasabi ko sa inyo. Tama? Okay. Yun yung ating panghuli. And then, bigyan mo po ito ng conclusion na ating sinasabi sa inyo. Okay po? Sabi dito sa Isaiah 41 verse 10. Sabi diyan, do not be for I am with you. Do not be afraid for I am your God. I will strengthen you. I will help you. Will hold you onto you with my righteous right hand. So ang Panginoon, pagpasok nito, kahit hindi magpasok, nandiyan naman talaga siya, na hindi naman tayo dapat matakot. So ang Panginoon ay may promise
na tayo ay kanyang sasamahan. Dahil sinabi natin kanina, kasama natin ang Diyos hindi lang 2025, maging pagdating na 2016 hanggang sa katapusan. Okay? Then pangalawa, Hebrews 13 verse 5. Your life should be free from the love of money. Sino po sa inyo yung nagmamahal ng pera? Mahal niyo ba yung pera? Mahal niyo yung pera? Yes. Diba? Mahal niyo yung pera? Sabi diyan, your life should be free from the love of money. Be satisfied with what you have, for himself has said, I will never leave you or forsake you. Kinakailangan po na sa binabagay niya na maging kontento tayo kung ano ang mayroon ka ngayon. Tama po? Ang mga tao ngayon sadyang maibigin sa salapi. Pag maibigin ka na sa salapi, ang dami mong kaaway. Diba? Ang daming ngayon nagmamahal sa pera. Pero yung mga nagmamahal ng totoo sa Panginoon ay kumunti. Dapat tayo ay mahalin ang Panginoon. Sapagkat sabi niya, hindi ko kayo kailanman pababayaan o iiwan man, di tayo iiwan ng Diyos. Tama po? Okay. Paghuli, Hebrews 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Okay? So ang Panginoon, matapos man to, ang Diyos ay naririyan pa rin. Matapos yung 2026, susunod, andyan pa rin ang Panginoon. Tama? So lagi niyong isipin, ang Diyos ay laging naririyan sa atin. Nung panahon, sinabihan niya, at sa ngayon, ang Panginoon ay nais niya tayo tulungan. Kung natulungan niya po yung mga alagad, maging ngayon, ang Diyos ay gusto niya tayo tulungan. Tama po? So makinig sa salita ng Panginoon. Ano po? Kung ano man yung nabilin, ay gawin natin. Tayo ay itong panahon natin, panahon na pagtanggap sa mga bagay na kung mayroong mali, na dapat ayusin, tanggapin na natin yun. Okay? Para maging maayos tayo mga Kristiyano. Tagasunod ng ating Panginoon. Tama po? Happy New Year sa bawat isa. Dahil tapos na po yung Christmas, then Happy New Year po. And then sa kailan po yung ating year end is coming 31. So 31 ay iniimbitahan po ang lahat ng isang sumusubaybay, kaibigan nyo, papuntahin nyo para ma-encourage sila. Okay? Sa pag-aawitan, sa mga spiritual na mga kaibigan. So let us pray. Lord, maraming pong salamat sa oras po at sinasanggunin po namin sa iyo, Diyos, ang aming mga buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon God, lalo sa panahon namin ngayon. Itong mga bagay na marahil mayroon kayong nakita sa amin na di sang-ayon sa mga buhay namin itong taong ito. Tulungan niyo kami makita namin, mapalitan namin ito, Diyos. Yung makakatulong, yung mapapahusay yung aming buhay, Panginoon. Salamat at pagpalain niyo ang bawat isa sa tayong pangalan ni Jesus ang lahat.